So, February 10, papuntang Labada po ako nito, guys. Sobrang February 10 init. ba po ito? Wala akong payong. Kaya tinakpan ko ang ulo ko ng ganito. Kasi baka mas sasakit siya sa init. Mamaya lagyan ko ito ng ice. I-cold compress ko itong panga ko. Itong panga kasi ang masakit hanggang sa tenga. Yun. Ganito ang aking itsura. Parang luka. Si Chris nasa likod, umuna na ako. Hello. Good afternoon, guys. Tingnan nyo. Alas 6 na kasi. Papunta pa ako ng sa bahay ng amo. Papakainin ko yung mga aso. Masakit kasi ang aking ulo, kaya hinintay ko si Chris. Gumabi na lang, hindi pa umuwi. Masakit ang aking mukha, masakit ang aking tenga, masakit ang aking ulo. So ayun. So kanina, nireduce ako mag-isa. Yan ang ating view. Nireduce ako mag-isa. Kasi naisip ko ano mangyari sa akin. Ang sakit kasi ng ulo ko. So, magandang hapon. Ito po ay Valentine's Day, February 14. Kahapon lang. So, ayan. Pakala ko saan kami pupunta ni Chris. Inaya akong lumabas. Lumabas pa lang kami ng 6:30. Pa quarter to 7 na ata ito. Bumili lang pala kami ng bigas, 2 kilo sa labas kasi wala kaming masaing. Akala ko may treat, wala pala. Kasi wala daw siyang income sa pamamasada. Ano daw talaga, matumal yung pasada niya. Kaya yung bibilhin niya ay bigas na lang. Ayun, nakabili na ng bigas. Yung dala-dala niya ay bigas na yan. So, bumili na lang din ako ng ice candy kasi yung pera namin, pang ice candy lang talaga, 5 peso, isa. 15 peso lang kasi yung naiwan. So, isa-isa kami, tatlo ni Dudong. So, yung isa, dinala ko kay Dudong. So, yan, tambay-tambay lang ako dyan, kumakain ng ice candy para malamig-lamigan itong ulo ko kasi may kunting kirot pa din at naibog ko sa mga nakadisplay sa loob ng tindahan, guys, kaya binidyo ko ng pasikreto. Ayan, mga pang Valentine's Day kasi may mga bumibili kasi hindi ko alam kung siguro para sa mga asawa nila may bumibili kaya ibinidyo ko yung mga benta-benta nila. Ang ganda kasi. Ayan, sa labas lang ako naghintay-hintay kay Chris. February 15 ng umaga. So, ayun. Wala pa kaming saing. Alas 8 na. Gutom na si Lolo Orek. Tuktok na ng tuktok. So, ang kapitbahay ko lang ang nag-offer ng pagkain para kay Lolo Orek. So, ako ang naghahatid din naman. So, ayan. Hinatiran natin ng pagkain kasi talagang talaga ngayon tayo parang kapos. Kapos kahit bigas. Minsan talaga kapos talaga. So, si Angkore kasi gutom na talaga. Yung tuktok na ng tuktok. Kaya, yung kapitbahay namin nakarinig, sabi niya, sa kanya nang nakukuha ng pagkain muna. Kasi si Chris kasi, sa labas pa, bumibili pa ng bigas. May konting kanin kasi kaninang umaga para kay Dudong lang yun. Kasi nag-school yung bata. So, ayan, ko na yung banyera, bit-bit. Talang-dala ko na yung banyera para maglaba na ako, mag-start na ako maglaba. So, nagwawalis na din ako dyan, kaya sobrang ko napawis. Nag-washing na lang ako, guys. Pinawashing ko na lang kasi nung last time naglaba ako ng mano-mano, nalipong man ako nahihilo ako. So ngayon, winawashing ko na lang. Konti lang naman. Hindi pa kaya siguro maglaba ng nakakapagod kasi magtimba pa ka ng tubig, ilang banyera. So si Chris ay namasada. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Tapos ayun lang. Nag-stop pala akong maglabada, guys, kasi pinastop ko na ako ng pinagtatrabahuan ko nila kasi alam nila ang nararamdaman ko sa aking ulo, kaya text na lang daw nila ako. Magpahinga muna daw. Tapos yung tatay nila wala pa naman ding trabaho, kaya nalunod ba yung barkong sinasakyan. Tapos ayun, hindi ko alam. So itong ulo ko ngayon, status ng ulo ko to, wala lang sakit na tumutusok pero numbness ba yung
sa Bisaya binhod, hindi ko alam sa Tagalog. Basta parang numb siya, numbness. Merong pagising ko kayo ng umaga, nararamdaman ko talaga yung parang numbness lang. Hindi siya masakit, parang nangangalay, yung ganun ba? Tapos yung sakit ko sa dito, wala na. Wala na, dito na lang talaga yung numbness. Tapos yung mata ko, ano siya, nagluluha na Makati. Itong mata, ito. Nagluluha ito ng Makati. So ayun, hindi ko alam. Kasi hindi naman ako nagpa-check up guys kasi pera ang problema. Pero sige lang, ipagdasal na lang natin itong mga naramdaman natin. Bahala na. So ayun, yun lang. So ayan na naman siya guys. Pag nagtimba ako ng 2 banyera, tapos naglaba ako. Ayan na naman siya. Tumutusok na naman yung sakit niya. Pag ano talaga ba, pag mabibigat or mapapagod ako, ano talaga siya, mag-trigger siya. Tutusukin niya ang ulo ko sa sakit, oy. So, ngayon ay maliligo ako kasi medyo pawisan ako kasi nagwalis ako sa labas. Pero konti lang, hindi lahat kasi pag lahat, ay guys, anong oras ako matapos? Kung walisan mo lahat dito sa paligid, sobra 1 oras matapos. Ganyan. So, ngayon ay ako. Humilab siya. Tinutusok na naman niya yung ulo ko. Napapagod kasi ako sa timba. Tapos, nagisingot ko ba? Pinapawisan ako. So, maligo ako ngayon. Kasi para mabugnawan itong ating mga ulo. Mabugnawan ba? Sabi lang mabugnawan. Malamigan. So, yan. So, hi guys. Kakaligo lang natin. Ayan. Buhok natin maikli na talaga. Naligo ako tapos sumasakit ba itong dito ko din? Yung kaliwang mata. Pero, bumili ako ng ice. Tapos, tinunaw ko, binabad ko sa tabo. Tapos, yung natunaw na lahat ng ice, after ko maligo, nilagay ko dito ang tubig ba? Yung tabo, ginanon ko ang tabo ba? Shook. So, kinaramdaman ko, after ko maligo, nawala na. Ganina, pag ganituhin mo, makmano mo ang numbness ba? Yung parang pangangalay ng itong ulo mo, pati sa loob, parang sa anit, parang sa loob yun, sa baok. Ngayon, nawala siya sa lamig. Yun, medyo okay na siya, pero yung pangangati ng mata ko, nandiyan pa din siya. Pero okay na. So, naglalaba po ako. Request na uwi na kumain, 10 o'clock. Ang hirap daw ng pasahero ngayon guys, ang hirap lang, kumita lang pahabal-habal. So, ayun, bahala na kung mahirap kumita guys, magkayod talaga. Huwag tayo So, kung mas lalo na ngayon, wala akong labada, hindi ako naglaba. Oh, hi guys. Mag-isa lang ako sa bahay na naman guys. Ang dami kong labahan ng plato. Kasi hindi nakahugas si Chris ng plato. So, ngayon kasi nagkasakit ako ng ulo. Pinilit ni Chris na kahit mahirapan siya sa pagtatrabaho, pagmamasada minsan, may mga manok pa siyang inalagaan. Siya talaga ang naghuhugas ng plato, yung mga tubig, yun, o mga plato, hindi pa nahugasan. Pero mamaya na yan. Ano talaga si Chris, yung kinarir niya yung, sabi ko, kasi humingi ako sa kanya ng pasensya. Sabi ko sa Chris, wag mo na akong ma-stress sa mga gawain, kasi magpahinga mo na itong ulo ko. Sabi pa niya sa akin, okay daw. So, pag magising, umaga, magsasaing yan siya, tapos maghuhugas siya ng plato, hindi. Tapos minsan kahapon, tumutusok man kahapon yung ulo ko, yung sakit. Tapos, nakahiga lang ako. Pag uwi niya, 11 o'clock, galing na masada, nakita niya, marami pa ding platong nakabalandra dyan. Kasi si Dudong kasi may klase. Ayun, hinugasan niya, galing siya na masada. Sabi ko sa kanya, wag muna, kasi yung kamay niya, sa pagmaniho ba, pagod din yun yung kamay. Pero ayaw talaga niya, naka silent mode, tapos naghugas ng plato. Kahit anong sabihin ko na hindi naman din siya galit, okay lang naman din siya. Kasi nakasmile-smile lang naman sa akin, nagsalita. So, ayun. Si Chris talaga, man siya, since nagsama kami, basta may mararamdaman, hindi naman din siya, din talaga siya, hindi naman siya talaga yung perfecto, kasi wala namang perfectong tao talaga. Minsan, may reklamo din ako sa kanya pag magkasakit ako, yun lang, pag umaga, yung pagkain, minsan,
unahin man niya yung manok niya alagaan kaysa magsaing. Yun, nagreklamo talaga ako magyaw-yaw. Pero ngayon, hindi na niya ginagawa. Pag magising siya, magsaing siya. Mahugas siya ng plato. Tapos yung mga manok na niyang alagaan niya. Tapos ayun, mamasada na siya. So, dati, minsan magtatalo kami dyan lang sa unahin niya. Yung minsan, yung mga manok. So, inalagaan naman din niya ako simula pa dati. Noon pa talaga, noon pang nagsama kami, nanganak ako, nagbuntis ako. Alagang-alaga naman niya talaga ako. Mahirap lang nga ang buhay lang talaga namin. Dahil lang siguro din naman, mahirap lang talaga kami. So, wala pa talagang swerte ba? Yung sinuswerte na makaahon-ahon sa hirap. So, ayun. Pero sa ano ni Chris sa akin, pag-asikaso, pag-intindi, lalo na sa ugali, saludo naman ako sa pag-intindi niya sa akin. Kaso mahirap lang talaga minsan kaya maging aburido kaming dalawa or ako minsan aburido talaga. Dahil minsan yung, alam nyo na, pag nanay ka, pambaon ng anak mo, iniisip mo, bigas, lahat ng sa bahay iniisip mo. So, makarelate ang mga nanay tulad ko, lalo na yung mga nanay nagipit tulad ko. So, ayun. Yan lang po. Thank you for watching February 15.